Wala umanong nakikitang mabigat na dahilan ng Sandigan Bayan para bumuo ng mga special division na tututok sa mga kasong may kinalaman sa pork barrel scam. Ang kampo naman ni Napoles ipinababasura ang kasong plunder laban sa kanya dahil hindi naman umano siya opisyal ng gobyerno. Balitang hatid ni Joseph Morong, exclusive. Ayaw ng Sandigan Bayan na bumuo ng special divisions para eksklusibong litisin ng mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam cases. Matatanda ang hiniling ng Ombudsman sa Korte Suprema na bumuo ng hindi bababa sa 2 special divisions sa Sandigan Bayan para matutukan ang mga kasong isinampa nito laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Janet Lim Napoles at iba pa. Pero sa comment ng Sandigan Bayan na eksklusibong nakuha ng GMA News, sinabi ng Anti-Graft Court na majority ng Sandigan Bayan justices walang nakikitang mabigat na dahilan para bumuo ng special divisions. Dapat daw i-raffle na lamang sa 4 na dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso para maging patas sa mga taong sangkot sa mga PDAF cases at sa ibang mga taong may kinakaharap na ibang kaso sa Sandigan Bayan. Baka raw makagulo pa sa iba pang malalaking kaso sa Sandigan Bayan ang pagkakaroon ng special divisions dahil bibigyang prioridad ng mga hukom ang mga pork barrel case. Samantala, sa isang mosyon sa Sandigan Bayan, hiniling ng kampo ni Janet Lim Napoles na suspindihin ang pagdinig sa Anti-Graft Court at ibasura ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay Napoles, ang krimen na plunder ay ang iligal na pagpapayaman ng isang public official at hindi isang pribadong taong tulad niya. Hindi rin daw siya isang public officer at walang ebidensya ng kontrabahan o conspiracy na elemento ng plunder. Sa mosyon ni Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan, sinabi niya na hindi napatunayan ng Ombudsman na may pumuntang pera sa mga mambabatas galing sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala natin sa tawag na pork barrel. Dagdag pa ni Napoles, mismong Ombudsman na raw nagsasabi na personal na pera ang umano'y ina-advance niya sa mga mambabatas at hindi galing sa kaban ng bayan. Tinawag pa ni Napoles na polluted sources at sabi-sabi ang mga testimonya ng mga whistleblower tulad na Ben Hurluy at hindi daw dapat ito binibigyang importansya. Dagdag pa ni Napoles kahit daw ang pirma niya ay pineke rin sa isang dokumentong nakalakip sa sinumpaang salaysay ni Marina Sula kaugnay ng isang umunong purchase request. Pinalabas daw na inaprubahan ito ni Napoles pero wala raw siyang alam dito. Joseph Morong, GMA News.